problema po kayo, hindi na kayo nakaka-focus sa inyong work. Hindi na po sir, kasi ang nangyayari ngayon yung ginagawa niya sa akin ang paalam niya sa akin, yung nagka-problema kami diyan na doon muna siya titira sa kapatid niya. Tapos ang ginawa niya, nagtrabaho siya, ginawa niya kasi nagagalit yung inupahan ng kapatid niya kasi nadagdagan sila. Nagalit yung may-ari nung pinag-upahan. Kaya ang ginawa niya, nangupahan siya ng iba. Nung nangupahan, ang ginagawa ko, minamanmanan ko siya, yun pala, lumipat yung lalaki doon sa medyong kabilang barangay namin, nangupahan, doon na rin siya umuwi. Inapipirisyo ako sa ginagawa niya sa panghuhuli lang dyan para mapatunayan ko na may kalukuhan talaga sila. Meron po tayong video, Idol Rafi, panoorin po natin. Ito po yung sa isang fast food chain, makikita po dyan na may nagbi-video at mabibidyohan po dyan si Mrs. kasama po ang kanyang boyfriend. Bale, yun yung sa Jollibee, nauna ko yan na nasundan. Tapos may nagkusang loob naman na tricycle driver na nakiusap ako na makuhaan siya ng video sa loob kasi nung nagmamanman kami ng pamangkin ko, hindi makapokus yung pamangkin ko, baka mamukaan, mahalata kami. Tapos nung tapos lang kumain sa Jollibee, sinundan pa rin namin. Nung bumaba sa jeep, naglakad sila, sinundan ng pamangkin ko ng sinundan. Yung pagdating to sa eskinita, medyo hindi makadikit yung pamangkin ko kasi gawa nga malang makublian ng mga sasakyan. Pagliko nila biglang nawala. Hindi malaman kung saan pumasok. Ma'am, andito po si Sir. Sobrang problemado siya. Hindi niya alam gagawin kaya tumakbo na siya sa amin. Hindi na siya nakakonsentrate sa trabaho and I don't want to happen na mahulog po ito sa depression. Sinungaling po yan, sir. Sinungaling po yan. Ako nga po kamo na-depress dyan sa kanya. Kasi po maraming ginawa niya po sa akin yan. Kaya lang naman po ako gumawa ng naganap ng lalaki. Nagmamahal po sa akin kasi nga dahil po yun maraming ginawa niya sa akin. Binubugbog po ako yan. Tapos sinasaktan niya po. Simula tong maliit pa po ako yan. Maliit pa ng anak ko po. Sinasaktan niya po ako yan, sinasampal, tapos sinusuntok. Tapos po, hindi pa doon po, nagano po yan, maraming babae po yan, nakatulong nga po yan Nagtrabaho po kasi siya sa tracking, tapos nagbisyo po yan ng babae. Nagbabae po yan, maraming babae po yan, kaya ginagamit niya po, umamin po yan sa akin nung hindi pa po kami nag-aaway. Doon sa pananakit, sir, allergic ako doon sa mga sige, sir. lalaki na nanakit. Sige, sir. Yung pananakit niya, binibintang niya sa akin, sir. Paano ko siya masasaktan? Pader namin bahay dito. Nandito nakatira yung kapatid niyang ate niya. Sa harapan ng bahay namin dito, nandyan yung kuya niya. Kung sakali ko siya masaktan, hindi ba yan tutulungan ng mga kamag-anak niya? Tama nga naman. Ha? Paano yan, sir? Tapos ngayon, sir, kaya nga nangyari yan sa malaki naming problema. Sa loob ng bahay. Kasi nung una, alam na nga, maliit pa lang yung anak namin, 3 yung anak namin, maliit pa lang yung pangatlo. Ang ginawa niya, nagtrabaho siya doon sa bilang taga-trim ng tahi ng mga estudyante. Ang ginawa niya, nakipag-date siya. Ang ginawa ko ngayon, isinaulit siya doon sa kapatid niya. Nakatira pa dati yung kapatid niya doon sa kabilang kalye o sa kabilang sityo. Ang sabi naman ng kapatid niya, ayusin niyo yan kasi malilit pang mga anak niyo. Naayos namin. Nagsama kami. Ngayon, nung nagsama kami, nadagdagan yung anak namin, naging 4. Ang ginawa niya, pati yung kaibigan ko mismo, parang matalik kong kaibigan, naging kabit niya rin. Nung pagdating ng pandemic, hindi pa nakontento, pati kapitbahay namin. Ang ginagawa niyan. Hindi lang apat na bisis ang ginagawa niyan. Ay, totoo yan, sir. Kahit tanungin nyo pa yung anak ko. Sabi niya, sir, ikaw rin babae, nakatulog ka pangaraw. Tanungin nyo yung ang anak ko mismo, ang anak ko nakakuha yan sa mga konversasyon nila, sa mga chat nila. Kasi yung anak kong panganay, ultimo anak kong panganay, nag-aaral, halos di na umuwi sa bahay. Kaya ginagawa niyang hindi maganda. Ang anak kong lalaki, nagrebelde, humiwalay sa amin. Dahil sa kanyang puro kami gulo sa loob ng kulang-kulang 3 taon namin na pag-ayos doon sa panluloko niya sa dalawang lalaki. Sa loob ng 3 taon puro kami gulo sa problema na yan. Siyempre, depress ako. Nabaon ako sa utang. Lahat ng gamit ko naibenta, mga motor ko, linya ng motor ko naibenta kasi dumating yung sasakyan. Pinautang ako ni Grab na mahigit 100,000, pinandown ko diyan sa sasakyan. Ngayon, kapos ako sa pambayad, bininta ko yung linya ng tricycle ko, bininta ko yung motor para pinaabono diyan. Nagsumikap ako na makaahon. Ginawa ko lahat ng paraan para makaahon ako. Anong ginawa niya? Ang sabi niya, tutulong daw siya, magtinda daw siya doon sa construction site. Hindi pinayagan ko naman. Bawat kita ko sa Grab, drinororin ko yung kita ko. Para pang monthly sa sasakyan. Baon kami sa utang sa 5-6. Lahat, inahon ko ng inahon. Halos din ako umuwi. Hindi na ako natutulog sa lansangan. Dala pa yung depression namin. Bawat tawag namin, nag-aaway kami sa ganyang dahilan dahil sa problema yung idinulot niya sa akin. Ngayon ang nangyari ngayon, nagpaalam sa akin, nagtinda kasi inalok siya ng kapatid ko na nagtatrabaho doon sa site na yon na walang nagtitinda doon. Ang ginawa niya, nagtinda. Nung nagtinda, anong ginawa niya? Kasi yung timekeeper na yan,
tumutulong sa kanya maglista. Tapos yung typewriter na yan, yun may hawak sa mga tao para maningil. Yun ang naging kadikit niya ngayon. Hindi ko pala kalain na iba pa lang yung usapan nila. Minamanmanan ko kasi yung cellphone niya naka-Facebook light doon. Bawat umaga, wala na akong ibang ginawa sa sarili ko habang nakabiyahe, nagmamasid, bago matulog, tinitingnan ko cellphone ko. Pagising ko, tingnan ko cellphone. Ayun, na-screenshot ko yung mga, "Hay, kumusta ka?" Ganon-ganon, screenshot ko, iba-ibang mga kuha nila. Binaliwala ko lang. Isang time, nagpadala yung anak ko galing sa Dubai, kasi nang trabaho sa Dubai, ng package. Kinuha namin doon sa may Plaridel, Bulacan. Tumawag si lalaki. Sabi ko, sino yung tumawag? Ang sabi niya sa akin, kasamahan niya daw na sa tindahan, sa Quick Quick. Sabi ko, siguraduhin mo yan si Quick Quick. Kasi may kasamahan niya si Biciel. Quick ang pangalan. Hindi, Quick Quick yung linagay niya doon. Ah. Sabi ko, siguraduhin mo lang ha. Dr. Camille, magandang hapon. Concern po ako dito kay Mr. Sumihilig dahil siya po isang Grab driver at mukhang he is undergoing depression. Kaya lang medyo light pa. Hindi na siya nakapagmaneho ng maayos, hindi na pag-focus. Ano pong advice mo dito sa kanilang mag-asawa? Kasi pag yung sa nakikita ko, parang hindi talaga sila nagkakaunawaan eh. Parang may rebuttal, bawat isang salita may sagutan eh. Siguro pagdating sa ganyan, pwede naman silang pumunta dito. Siguro it's more of a counseling na para maintindihan nila ano pa talaga ang gusto nilang mangyari. Magsama pa ba sila, magkahiwalay sila, or paano aayusin nila na magko-co-parenting pa sila kung meron silang anak na minor de edad. At the same time, siguro mas maiging maayos dahil kasi pareha sila nagsasabi na ng babae, ng lalaki. So pagdating sa ganyan, sir, di ba, alam naman natin na pag hindi ka na nakapokus sa trabaho, Diyos ko, baka mamaya si sir talagang makabangga pa malaking disgrasya pa abutin yan. Dahil hindi siya nagtatrabaho So nag-uumpisa na talaga yung possibility na may depressive symptoms na siya. Para sa akin, personal, hindi pa ako professional. Very toxic na. I don't think meron pa silang dahilan para magsama. Kasi kadalasan sinasabi po, Doc, dahil sa anak. Yung mga anak, ang casualty rito kung palagi sila nag-away, palagi sila may ginagawang kalokohan yung bawat isa kanila. Yung mga bata ang casualty rito, so ba't pa sila magtuloy yung pagsasama nila kung yung mga bata na apektuhan na po, Doc? Totoo naman din, sir. Talagang hindi naman natin sinasabi na pag nag-counseling tayo ng marriage counseling, magkakaroon ng reconciliation. Probably, siguro pagdating sa ganito, tignan nilang maigi. Parehas silang may mali. So, kailangan pag-usapan nila kung papaano yung pamamaraan na maging maayos yung paghiwalay. Hindi umaabot sa puntong magsasalitaan at saka magbabanggaan ng kung ano yung binatong ginawa mong ito at ganyan. Dahil kasi pagdating sa ganyan talaga, definitely, lalo na na-expose sila sa ganyan na pangyayari na sinasabi nila yung mga baho nila, di nila naiisip kung ang nagsasuffer ng consequences dito, syempre, yung ang mga anak. Yes. Kaya nakakalungkot yan. Angie, magandang hapon sa'yo. Based on your observation, sino may problema talaga? May problema po talaga niyan si ma'am po talaga Si mama. Kasi po, kasi po ever since po ginagawa niya na po yung ganyung pagloloko. At na-experience mo yon, nakita Yes mo. po. Ages na ako na din po yung isang nakahuli that time. Meron kang advice sa mama mo? Years, siguro itigil niya na yung ganyang panggugulo kasi nga mas naapektuhan yung mga kapatid ko Mas hindi na good sa mental health po nila. Yes. At sa inyo rin, sa iyo at saka sa mga kapatid mo, magkakaroon ka ng mental issue na rin kung palagi na lang nakikita nyo nag-aaway yung papa-mama nyo at masasakit na pananalita, narinig mo. Yan din po kasi yung dahilan na kung bakit umalis din po yung pangalawa naming kapatid dahil din po sa kanila. Ma'am Gina, kita mo, anak nyo pa pala mismo nakahuli sa inyo. Sir, ginawa ko po yan. Hindi kasi alam nakikita ng anak ko yung ginagawa ng papa niya kasi nililihim ko po yun. Kasi nakikita nila po ako yung puro mali po. Pero sa totoo lang po, yung anak ko po yung pangalawang lalaki, kaya lumayas po yan. Kasi dahil sa papa niya, pinagsalitaan po ng hindi maganda yung sa anak kong yung pangalawa. Dahil na po yung lumayas anak ko, yung asawa ko po yung dahilan, hindi po sa akin. Angie, from your point of view, ano dapat ang gawin ng mama mo at ng papa mo? Matagal ko na po napagsabihan sa kanila na maghiwalay na lang po sila para po wala na pong gulo sa araw-araw na nabubuhay po sila. Para po pang manahimik na lang po sila. Ayun, galing na mismo sa anak niyo po yan, sir and ma'am. Angie, alagaan mo yung mga kapatid mo, gabayan mo sila kasi sa nakikita ko, your siblings really need you.
yung mga gabay mo sa kanila. Kasi ngayon, itong papa-mama mo, medyo naliligaw sila ng landas pareho or nalilito sila. Hindi nila alam kung ano yung dapat gawin sa ngayon. At ikaw ay nasa tamang pag-iisip na nasa tamang edad. You can help your siblings, okay? Yes po, I will po. Kung meron kang kailangan sa amin, magsabi ka lang kay Odette at saka kay Shari, tutulong kami sa iyo. Okay, sa mga kapatid mo, okay? Doktora Camille, si Sir Hindin ang papakounseling ko na sa inyo. At kung kinakailangan, di ba, magkaroon siya ng ilang session o psychiatrist, psychologist dahil sa tingin ko parang dumadanas na to ng depression ito si Sir. Kinikimkim niya yung kanya sama ng loob. Opo, sir. Mas maigi siguro, Senator, sama rin natin yung alias Angie na anak. Dahil kasi gusto ko rin makita yung perspective na yung sinasabi niya na talagang pinakita niya, sinabi niya, yung nanay niya ang ang sinasabi niya at fault. Pero siguro, ako din, sana Ma'am Gina, tignan mo yung sinabi na anak mo nagsabi niyan. Pwede ka namang mahalin ng mga anak mo na hindi mo kinakailangan maghanap na ibang tao. Sir, nag-alala ako sa iyo. Hindi sa misis mo, sa iyo ako nag-alala. Nakikita ako, nafe-feel ko. Kadalasan kasi sa experience namin dito, Doc, pag yung si babae nireklamo na panlalaki, whatever, sasabihin, hindi, kaya ko nagawa yung kasalanan na yan dahil nambubugbog yan. Palagi, yun ang pinaka-lame excuse. Nambubugbog, kaya ko nagawa yung isang bagay. Tama yan, sir. Palagi ganyan din niya yung nagiging excuse. So, nakakalungkot din kasi mas maigi na habang maaga na nagkakaroon ng depressive symptoms si Sir, kasi baka mamaya umabot yun sa punto na hindi rin niya makontain, magkaroon ng anger management issues, baka mamaya sa pagtatrabaho niya, maapektuhan siya ng todo-todo, mas malaki yung magiging epekto dito na lalo na kung siya ay breadwinner pa rin ng pamilya niya. So baka lalong hindi na umabot sa punto na magiging maayos yung kanyang working relationship na nahihirapan na siyang mag-drive, tapos palagi mainit ang ulo, irritable. So, okay lang po. Pa-counseling po. Sige. Schedule po natin dito. Walang problema yun, sir. Very good. Okay, ganito ang gagawin natin, sir. Isasama niyo po yung anak niyo. Kung sino mga anak niyo gusto isama, sagot ko na po yung counseling. And then kung i-refer kayo ni Dr. Camille sa iba pang specialista, sa psychiatrist, kung talagang na-assess niya na kailangan pa another specialist, expert ang kakausapin niyo, so be it, akong gagastos. Okay? Okay po, sir. Sige po. Gusto ko lang po maayos na lang buhay namin dalawa. Kanya ka, wala na po kami pakilaman bawat isa. Tapos pamumuhay siya po sa mag-isa, magmumuhay na po ako ng isa. Pero kung magtatrabaho po ako, tutulungan ko po yung mga anak ko mag-aaral. Tutulungan ko po yan gagastusin. Gusto ko po doon, yung tungkol sa gamit namin, gusto ko po pupunta sa mga anak ko, hindi na pupunta sa iba. Yung bahay sa kasakyan, kaya inahabol ko po siya kasi nga may babae po yan. Baka mamaya yung pinunda namin pupunta doon sa ibang babae, hindi pupunta sa anak ko. Doon po sa mga ari-arian, pupunta tayo sa barangay at doon mag-uusap-usap para gagawin assessment yung barangay kung kanino mapunta yung ganitong gamit, yung ganong gamit, etc. At mag-uusap na rin doon sa Women's and Children's Desk tungkol sa visitation ng bata o kanino mapunta. Anyway, mga anak nata nasa tamang edad na. They have the right to choose kung sinong gusto na samahan. Obviously, para sa akin, sa tingin ko, mukhang ikaw at sasamahan, sir. Sa akin po lahat. Involve po natin DSWD. Lahat po, sagot ko. Buti pumunta kayo dito hanggat hindi pa malala. So, lahat po, makafocus tayo, number 1 sa iyo and then number 2 sa mga bata. Especially kung ano yung pwede maibigay na intervention ng ating DSWD para yung mga bata mapaayos ng kanilang sitwasyon, maging matiwasay na yung relationship ng bata sa inyo at sa nanay niya. Kahit paano, nanay pa rin siya. Siyempre, mga bata, may karapatan pa rin makausap yung nanay every now and then. Nag-off ka ngayon sa trabaho? Hindi po, coding ko ngayon, Martis. Okay. Sige, sir. Nagpasama na ako sa nanay ko na senior citizen. Sige, sir. Bubuhos ako ng tulong, lalo na po sa mga anak ninyo. Don't worry. Ako pa bahala, akong gagastos, okay? Sige, po, sir. Magandang hapon po, sir. Salamat po, sir.